Hello mga kapasta. Ako po si Naida ng Nueva Ecija. Avid fan po ako ng channel na to since 2022. Silent listener lang po ako noong una. Nakikinig para may pagkalibangan at pampalipas oras na rin habang nagbabantay ng maliit kong sari-sari store. Hanggang sa naengganyo na nga rin po akong mag-share ng story ko dito. Yung isi-share ko pong karanasan sa inyo nangyari noong first year high school ako. Panghapon ang pasok namin at nung araw na iyon, maaga pa lang masama na ang pakiramdam ko. Pero nagpilit akong pumasok kasi may exam kami. Habang nasa loob ng classroom tinitiis ko lang yung sama ng pakiramdam ko. Hanggang sa natapos na nga yung exam namin para sa araw na iyon. Nagsabi ako sa advisor namin at pinauwi naman ako. Pero nung naglalakad na ako sa hallway, bago bumaba ng hagdan ay naisipan kong dumaan muna doon sa klinik para magpatingin sa nurse namin at makahingi ng gamot. Nung time kasi na yon ay ako lang mag-isa sa bahay namin. Lumuwas ng Maynila ang magulang ko at kinabukasan na raw babalik. Paglapit ko sa klinik ay bukas ang pinto pero walang tao. May lumabas na teacher sa katabing room. Sabi niya ay hintayin ko na lang daw yung nurse at baka lumabas lang saglit. Kaya pumasok ako sa loob at naghintay. Pero matindi na yung sakit ng ulo ko noon at inaapoy na ako ng lagnat. Nahihilo na rin ako kaya naisipan kong humiga sa kamang nandoon na natatabingan ng kurtina. Pero hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat pa ako ng pagmulat ko ng mata ay madilim na at saglit kong nakalimutan kung nasaan ako. Nang maalala ko ay bigla ako napabalikwas ng bangon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang maisip ko na baka nasaraduhan ako sa klinik. Boba ako ng kama at nangapa sa dilim hanggang marating ko yung pinto. Kinapa ko muna yung switch ng ilaw. At tama nga, napagsaraduhan ako at naka-double lock ang pinto mula sa labas. Nagpanik ako. Kinalabog ko yung pinto habang sumisigaw sa pag-asang madinig ako ng guard ng school. Pero hanggang sa namaos na ako kakasigaw at sumakit na ang kamay ko sa paulit-ulit na pagkalampag ng pinto ay walang nakakarinig sa akin. Iyak na ako ng iyak noon sa takot hanggang sa napagod ako at hinihingal na naupo na lang. Nilalagnat pa rin ako noon at nangangatog sa ginaw. Naisipan kong magagilap ng gamot para kahit paano ay mabawasan yung nararamdaman kong pananakit ng ulo. Nakakita naman ako, mabuti at may tubig din doon. Uminom na lang ako ng madami para mapawi yung gutom ko. Hindi ko alam kung anong oras na at kung gaano katagal na ako doon. Pabalik-balik ako sa pinto at nakikiramdam. Hanggang sa maya-maya ay may naulinigan ako na mga yabag. Pinakinggan kong mabuti kung yabag nga ba ng tao kasi may naririnig din akong kalansing ng kadena na parang hinihila. Kinalabog ko uli yung pinto at nagsisigaw ako ng tulong. Huminto yung yabag sa tapat ng pinto pero walang kumikilos doon para buksan ang pinto. Kaya mas lalo kong nilakasan ang sigaw at kalabog. Nang wala pa rin nagbubukas ay naisipan kong dumapa para silipin kung talagang may tao doon. Medyo malaki kasi yung puwang ng pinto sa sahig kaya makikita mo kung may tao doon. At may nakita nga akong mga paa. Pero biglang nanlaki ang mga mata ko sabay pagtutup ng bibig nang makita kong puro dugo yung pares ng paa na yun at may nakataling kadenang bakal. Nangilabot ako at nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Pero hindi ko magawang makasigaw sa takot na makagawa ng ingay. Nagsimulang kumatok yung may-ari ng mga paa na nasa labas.
lalo na akong nanginig at halos magkanda-ihi sa takot. Gumapang ako sa ilalim ng kama at nagsumiksik doon. Patuloy yung pagkatok hanggang sa pinipihit na niya yung doorknob. Hindi ko na napigilan yung pag-iyak ko. Napagulgol na talaga ako sa sobrang takot. Hanggang sa maya-maya ay nawala na rin yung katok at nang silipin ko sa siwang ay wala na rin yung paang nakakadena. Matagal-tagal pa rin ang lumipas nun. Napipikit na ako sa antok nang marinig ko na may nagbubukas ng pinto. Napasiksik ako uli sa ilalim habang pigil ang hiningang nakasilip sa kurtina at nakita ko yung guard namin. Nakahinga ako ng maluwag at mabilis na tumayo at lumabas ng klinik. Madilim-dilim pa rin nun. Siguro ay mga alas 5 pa lang ng madaling araw. Abot-abot ang pasasalamat ko kay Manong Guard na naisipan mag-grooving. Nagtataka lang ako na hindi siya kumikibo at nagtatanong kung anong ginagawa ko doon at bakit ako nakulong. Palayo na ako noon at nang lingunin ko siya ay nanghilakbot ako nang yung paring pugot at nakakadena ang paa ang nakita ko doon. Walang lingon likod na nagtatakbo na ako pababa ng hagdan habang nagsisisigaw at doon ay nakasalubong ko ang totoong guard namin. Tinakot ako ng husto ng paring pugot pero salamat pa rin at tinulungan niya akong makalabas ng klinik na yon. Isang pagbati po sa mga bumubuo ng YouTube channel na ito at ganoon din po sa mga walang sawang sumusubaybay kagaya ko. Ito po ang unang beses na magpapadala ako ng story ko dito. Tawagin niyo na lang po akong Juvie. Isa po akong guro sa public elementary school dito sa probinsya namin. Hindi ko na lang po siguro babanggitin kung saan ito. Yung nangyari po na yun ay isang karanasan ko na hindi ko makakalimutan dahil bukod sa first time ko pong naka-encounter ng ganoong masasabi kong kababalaghan, nalulungkot din po ako dahil estudyante ko po ang sangkot doon. Hayaan niyo po kung ikwento sa inyo ang nangyari. Nung araw na yun ay nagkaroon sa school namin nung tinatawag na earthquake drill. Required po na makiisa ang lahat pati kaming mga guro kaya kailangan ng lahat ay bababa sa ground alinsunod sa itinurong paraan. Noong bago tumunog ang sirena ay nakahanda na ang lahat pero may nasa 4 o 5 akong eskwela na kung kailan naghihintay na lang ng hudyat ay saka naman nagpaalam na iihi sa CR. Siyempre ay hindi ko naman pwedeng hindi payagan kaya pinagmadali ko na lang sila. At kung kailan naman sila nakapasok na ng CR ay saka naman tumunog ang hudyat. Nawala na sa isip ko yung mga nag-CR at iginaid ko na pababa ang mga estudyante ko. Nung nasa ground na kami lahat, habang nakatayo ako at nakikinig sa nagsasalita ay may napansin akong gumagalaw-galaw sa sulok ng mata ko. Inilibot ko ang tingin ko hanggang sa mapadako ko sa 3rd floor kung saan nandoon ang room namin. Mula sa pasimano ng hallway na natatabingan ng grills ay may nakita ako na isang batang kumakaway. Tumingin pa ako sa mga nasa ground kung sino ang kinakawayan niya at nang makita ko na walang ibang nakatingin sa kanya ay nakumpirma ko na ako nga ang kinakawayan niya. At noon ko nakilala na siya pala si Jasper. Hindi po niya tunay na pangalan. Isa siya doon sa mga nagpaalam na magsi-CR. Noon ko lang yun naalala. Kaya isa-isa kong chinek yung mga nag-CR kasi dapat ay walang maiiwan doon sa loob ng classroom. Nandoon naman silang lahat maliban kay Jasper na nasa taas pa nga at kinakawayan pa ako. Nakaramdam ako ng inis kaya
sinanyasan ko siyang bumaba. Pero sa halip ay pandalas pa ang pagkaway niya sa akin. Hindi ko na pinansin at hinintay na lang na makababa siya. Pero ilang sandali na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumababa. Pagtingala ko uli ay nandoon pa rin siya at sige pa rin ang kaway sa akin. Pinandilatan ko na siya at muling sinanyasan na bumaba. Pero wala talagang tigil sa pagkaway ang kamay niya. Uutusan ko sanang isang estudyante ko na puntahan siya at pababain pero napansin ko yung galaw ng kamay niya. Hindi na lang basta kumakaway, kundi parang tinatawag ako. Yung sanyas niya ay parang pinapapunta niya ako doon sa taas. Naiirita na ako noon sa kanya kaya nagpa siya akong puntahan na nga siya. Hingal na ako pagdating sa 3rd floor. Pero wala naman siya doon sa kinakitaan ko sa kanya bago ako umakyat. Pumasok ako sa room namin at wala din siya doon. Tinawag ko siya pero walang sumasagot. Inisa-isa kong silipin ang mga kwarto pero maging doon at sa buong pasilyo ay wala ni anino niya. Nagsimula na akong mairita sa isipin na ang lakas ng loob ng estudyante kong iyon na paglaruan ako. Yun ang nasa isip ko noon dahil wala Hindi ko naman siya makita doon at hindi ko alam kung bakit parang nakaramdam din ako ng takot doon. Wala kasing katao-tao at napakatahimik ng buong 3rd floor. First time kong ma-experience na magsolo doon at hindi pala maganda sa pakiramdam. Pababa na sana ako nang mapatingin ako sa comfort room na nasa dulo. Natigilan ako. Hindi kaya ako nandoon siya at pinagtataguan ako. Magkahalo ang inis at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Medyo madilim kasi sa bahaging yun dahil napundi na ang ilaw at wala pang katao-tao. Pero yun na lang ang hindi ko pa napupuntahan. Kaya lakas loob na humakbang ako patungo doon habang tinatawag si Jasper. Nang makalapit sa pinto ay bumungad sa ilong ko ang malansang amoy ng dugo. Kaya kinabahan ako. Pumasok ako at nakita kong galing iyon sa isang cubicle. Nanginginig na ang katawan ko noon at nang buksan ko nga ay nang hilakbot ako ng bumulaga sa akin ang nakahandusay na katawan ni Jasper na naliligo sa sariling dugo. Nagtitili ako at tumakbo sa ground para humingi ng tulong. Agad namang nakaakyat ang medic at nakumpirma na patay na si Jasper. Nang i-check ang CCTV ay nakita doon na kasama siyang pumasok sa CR ng mga kaklase niya. Pero hindi na siya kasamang lumabas. Wala sigurong nakapansin na naiwan pa siya doon. Ayon sa Soko ay may 1 oras na raw napatay si Jasper nang matagpuan ko na maaring nadulas at nabagok ang ulo. Natulala ako noon. Hindi ko lubos maisip kung paanong nangyari na nakita kong kinakawayan ako ni Jasper kung may 1 oras na pala siyang patay. Kamusta po? Mirla po ang pangalan ko. Isa po akong guro sa isa sa mga pampublikong eskwelahan dito sa Manila. Ito pong ibabahagi kong istorya sa inyo ay ikinwento lang din sa akin ng kapwa ko guro. Personal niya po itong karanasan na nangyari doon mismo sa school na pinagtuturuan namin. Kami yung close at palaging magkausap dahil share kami ng room. Pang-umaga ang klase ko at panghapon naman siya. Minsan, nabanggit niya sa akin na unang araw pa lang daw niya ay mabigat na ang pakiramdam niya sa school. Nararamdaman daw niya na may mga entities doon. Dati raw
ay may nakapagsabi sa kanya na posible na may third eye siya dahil napakalabasin niya kahit noong bata pa siya. Pero wala pa naman daw siyang nakikita in flesh. Puro mga paramdam lang at kuminsan ay nakakarinig siya ng mga kakaibang tunog at mga bulungan. Kung minsan naman ay nararamdaman niyang bigla na lang nangangapal ang batok niya sa pagkakilabot. Tapos literal na tumatayo ang buhok niya na parabang may humawak at nagtaas niyon. Ang pinakamatindi pa lang daw doon sa mga nai-experience niya ay nung minsan na parang may nakapasan sa likod niya. Nagpanik daw talaga siya kasi ramdam na ramdam niya yung bigat. Pero kahit anong lingon niya at kapa sa likod niya ay wala naman siyang makita at mahawakan. Doon pa nga lang sa mga kwento niya na iyon ay kinikilabutan na ako. Ano pa kaya nung mga sumunod na araw na talagang may na-encounter na siya at sa mismong room pa na pinaghahatian namin. Kwento niya, araw daw ng Biyernes noon. Tapos na yung klase niya at nag-uwian na lahat ng estudyante niya, pati mga co-teachers. Pero alam daw niya na may mga non-teaching staff pa sa faculty. Nagpaiwan siya dahil gusto niyang tapusin na doon ang mga gawain niya na pang school. Weekend lang kasi umuuwi ang mister niya dahil nakadestino ito at gusto daw nito na pag nasa bahay siya ay sa kanya lang siya nakafocus. Kaya para wala silang pagtatalunan ay ganoon nga ang ginagawa niya. Nung hapon nga na iyon, abala siya at nagmamadali na nga siya pero hindi raw siya makafocus dahil may naririnig siyang sumisitsit. Nung una daw ay maya't maya pa siyang napapalingon pero nung kada silip niya at wala naman siyang makita, sa kanya na na-realize na wala na nga palang bata o teacher doon sa taas. Pero pilit daw niyang binaliwala iyon. Hanggang sa maya-maya ay nakita niya sa sulok ng mata niya na may dumaan sa pinto. Nang lingunin niya ay nagulat siya nang may makita siyang maliit na batang lalaki. Siguro raw ay nasa grade 1 lang yon. Nagtatakang nasundan niya ng tingin yung bata na habang lumalakad palayo ay nakalingon at nakatitig din sa kanya. Nakaramdam na siya ng kilabot nun pero lakas loob na dali-dali niyang sinundan iyon. Pero paglabas niya ng pinto ay biglang wala na agad yung bata. Nasa gitna yung room namin at malayo-layo pa yung hagdan kaya imposibleng nakababa agad yun. Sarado naman na lahat ng room doon. Pabalik na sana siya ng room nang matanaw niya sa baba yung bata. Nakatayo lang daw doon sa tabi ng flagpole at nakatingala sa kanya. Hindi niya maiwasang mapatitig din sa bata at hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kilabot noon. Pero pilit niyang inalis sa isip iyon dahil nga ayaw niyang pag-isipan yung bata. Tinanaw niya yung guard sa gate. Nakita niya na nakaupo ito doon. Nagtaka siya kung bakit hindi nito pinapauwi yung bata gayong malapit ng dumilim. Dahil hindi na rin siya makakapag-concentrate sa ginagawa niya at paggabi na rin ay pinasya niyang umuwi na lang. Bumalik na siya sa kwarto namin pero pagbukas niya ng pinto ay napasigaw siya sa gulat nang makita niya na nandoon sa tabi ng lamesa niya yung bata at matiim na nakatitig sa kanya. Napalingon siya sa ibaba at wala na nga doon yung bata. Paano siya nakapunta sa kwartong iyon nang ganoon kabilis? Nung mga oras daw na iyon ay alam na niya na hindi ordinaryong bata ang kaharap niya. Nanginginig na raw siya sa nerbiyos pero pilit niya pa rin nilalabanan ang takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kinuha ang mga gamit habang hindi inaalisan ng tingin ang bata. Tinangka niyang kausapin iyon at tinanong kung anong kailangan sa kanya. Pero hindi raw ito sumagot. Pero kinausap pa rin daw niya
at sinabihan niya na huwag susunod sa kanya at huwag gagawa ng kahit na anong makakasakit sa mga tao doon. Nakatingin lang daw naman sa kanya ang bata. Nang makalabas ng kwarto ay lakad takbo na ang ginawa niya para makalayo na agad. Nang makarating sa gate ay nanginginig at nanalamig siya sa takot, kaya tinanong siya ng guard kung anong nangyari sa kanya. Sa halip na sumagot ay tinanong din niya yung guard kung nakikita ba nito ang batang nakasilip mula sa second floor. Nang sabihin nito na wala naman daw bata doon ay inaasahan niya na iyon. Tama nga ang hinala niya na hindi bastang bata iyon. Magandang buhay mga kapasta. Ilona po ang pangalan ko, 29 years old at taga Laguna. Dati po ay matatakutin ako at hindi mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Mga pinsan kong nakababata sa akin ang talagang fan niyo po. Pero mula nang makapakinig ako ay nagka-interes na rin ako at naging tambay na rin dito sa channel niyo. Hanggang sa isang araw nga naisipan ko na rin na magpadala ng sarili kong karanasan. Sabi po ng mga pinsan ko hindi raw masyadong nakakatakot yung kwento ko. Pero para sa akin po ay nakakatakot iyon. Katunayan nga, hanggang ngayon, kahit matagal nang nangyari iyon, kapag naaalala ko kinikilabutan at natatakot pa rin ako. Nangyari po iyon noon pang elementary pa lang ako at nasa Navotas pa kami nakatira. Yung school po namin ay nakatayo sa isang kalsada na ngayon ay national highway na. Ang sabi ay sadya raw na sinunog yung school namin para bigyang daan ang konstruksyon ng malaking kalsada na iyon. Pero bago pa masunog ang school na iyon, marami na akong kababalaghan at kakatuwang naranasan doon. Ang sabi ng mga kapatid ko ay may mga kaluluwang ligaw na naninirahan doon. Grade 5 ako noon sa pagkakatanda ko nang una kong maka-encounter ng kababalaghan doon. Tuwing Friday ang duty ko bilang cantineer. Subject namin iyon na HE, kung saan tumutulong kami sa kantin ng school para magtinda ng mga pang-recess at maghugas ng mga kasangkapang ginamit. Umaga ang klase ko at hapon naman ang duty ko. Matapos makapagluto at makwenta ang narimit na kita sa naka-assign na teacher doon na tawagin na lang natin sa pangalang Ma'am Martina, ay bumabalik na yun sa office at naiiwan kaming mga cantineer. Noong time na yun, nakatayo ako sa pinto. Pagkatapos ng gawain niya, ay lumabas na si Ma'am Martina. Nadaanan pa niya ako noon at binilinan pa na huwag iiwang bukas ang gripo at ilaw. Kasalukuyan pa akong nakatanaw sa kanya noon nang maya-maya ay nakarinig ako ng lagaslas ng tubig mula sa gripo at kalansing ng mga gamit sa lababo na parang iniurong. Napalingon ako sa gawin ng kitchen. Natakot agad ako kasi alam kong wala namang ibang tao doon nung mga oras na iyon, kundi ako na lang. Kaya nga nakatayo ako sa pinto para hintayin ang dalawang kagrupo ko. Pero malakas ang tunog ng tubig, kaya lakas loob na pumasok ako. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang makita ko si Ma'am Martina na nakatalikod at naghuhugas ng mga tasa. Hindi ko alam kung paano nangyaring napunta siya uli doon nang hindi dumadaan sa harap ko. Kahit natatakot ay tinawag ko siya habang unti-unti akong umaatras. Lumingon siya at nabigla ako nang makita kong purong itim lang ang mata at bibig niya. Sumisigaw na nagtatakbo ako sa hallway. Wala akong pakialam kung nabulabog ko ang mga nagkaklase. Madadaanan ko ang principal's office at nang malapit na ako doon ay
biglang lumabas mula doon si Ma'am Martina. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Doon na ako nagpalahaw ng iyak. Humingi na lang ako ng ibang project at hindi na nagpa-duty sa kantin. Hanggang sa tumuntong na nga ako ng grade 6, hindi ko pa rin nakakalimutan yung nangyari at ayoko na nga sanang doon mag-aral. Pero ayaw ako payagan lumipat ng papa ko dahil 1 taon na lang daw. Kaya wala na rin akong nagawa. Isang araw, nakipag-away ako sa kaklase ko at bilang parusa ay pinaglinis ako ng teacher ko sa guidance office. Umiiyak ako noon habang nagwawali sa tapat ng pinto. Wala sa isip ko ang mga katatakutan dahil masama ang loob ko na ako ang pinarusahan. Gayong gumanti lang naman ako sa nambuli sa akin. Yung office ay nasa tapat ng dulong hagdan. Hindi ko alam kung bakit laging madilim sa bahaging iyon na dapat nga ay maliwanag dahil nakakatakot na doon at lumalangit-ngit na yung malapad na hagdan. Nasa ilalim ng hagdan na iyon yung kantin at CR namin. Nakarating na ako sa punong hagdan sa pagwawalis nang makarinig ako ng mga yabag na paakyat ng hagdan. Napatingin ako doon pero nagtaka ako na wala naman akong nakitang tao. Kinalikot ko pa yung tenga ko para masigurong tama yung pagkadinig ko. Naulit yung mga yabag at sa pagkakataong yun lumalangit-ngit na rin yung hagdan. Katunayan na may dumadaan doon. Nanlalaki yung mata ko habang titig na titig sa umuugang baitang ng hagdan. Nagsisimula na ring magtayuan ang mga balahibo ko sa takot. Tatalikod na sana ako para sana kumaripas ng takbo pero nagulat ako sa biglang paglitaw sa harap ko ng isang babaeng nakaputing mahabang damit at mahaba din ang buhok niya. Sa sobrang takot ko ay nanigas ako sa kinatatayuan ko. Namalayan ko na lang na napaihi na ako sa palda ko. Ilang araw matapos ang pangyayaring iyon, nasunog na yung school namin. Kasama ako ng mga kapatid ko na nakiusyuso nung mag-umaga na at apula na ang apoy. Habang tinatanaw ko yung natupok na school namin mula sa kabilang kalsada, ay napaisip ako kung kasama rin ba kayang nasunog ng school yung mga multo at espiritong nakatira doon. Hello po sa inyo mga kapwa ko avid listeners ng channel na to. Ganoon din syempre sa ating magaling na narrator. Ako nga po pala si Maricar. Sana po ay mapili itong kwento ko dahil excited po ako mabasa nyo ito at maibahagi sa mga taga-subaybay. Ito pong kwento ko ay matagal na ring nangyari. Noong nasa huling taon pa kami ng elementarya at hindi rin po ako yung totoong naka-experience nun, kundi yung kaklase kong itago na lang natin sa pangalang Linita. Bali yung ibang part po ng kwento ako mismo yung nakakita sa kanya kasi magkatabi po kami ng upuan at yung iba naman lalo po yung mga nakita at naramdaman niya ay kinuwento niya lang po sa akin. Yung school nga po pala namin isa sa mga lumang school dito sa Manila. May ilang palapag din yung building ng school namin at napapalibutan na nagtataas ang mga puno. Ako po mula grade 1 ay doon na nag-aaral habang si Linita naman ay transferee. Galing daw sila sa Bohol at naghiwalay ang nanay at tatay niya kaya sila lumipat ng nanay niya sa Maynila. Mabait at tahimik naman si Linita. Hindi nga lang siya palakibo sa iba maliban sa akin kasi nga ay kami yung magkatabi. Pero kahit nung unang araw pa lang ay may napansin na akong kakaiba kay Linita. Palagi siyang tulala at madalas ay nakatitig siya sa malaking puno na malapit sa bintana ng room namin. Kung minsan
ay nakikita ko na kumukunot ang noo niya at kung minsan naman ay parang nangingiti. Minsan ay hindi ako nakatiis at tinanong ko siya tungkol doon, pero inirapan niya lang ako. Isang araw, cleaners kaming pareho. Apat-tapat kami pero tumakas yung dalawang lalaki, kaya kami na lang ni Lenita ang naiwan. Pero hindi ko rin siya makatulong sa paglilinis kasi ay wala siyang ginagawa kundi sumilip sa bintana. Ilang beses ko siyang tinawag para tulungan na akong maglinis kasi malapit nang dumilim. Panghapon kasi kami. Pero hindi siya tumitinag sa kakasilip sa puno at naiinis na nga ako noon. Maya-maya ay nagulat na lang ako nang makita kong hawak-hawak na ni Lenita ang isang sanga ng puno at pilit niya yung hinihila papasok ng bintana. Sinaway ko siya dahil baka mabasag ang jealousy ng bintana. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, ay nagawa na niyang mahila papasok ang malaking bahagi ng sanga. Galit na ipinagwagwagan niya iyon, kaya nagkandalagas ang mga dahon sa sahig ng room namin. Hindi ko alam kung matatakot ako o ano sa reaksyon ng mukha ni Lenita at sa mismong ginagawa niya. Napatulala na lang ako sa kanya. Maya-maya ay may inilabas siyang kutsilyo sa bag niya habang hindi binibitawan ang sanga. Nabigla ako. Hindi ko akalain na kababae niyang tao ay magdadala siya ng kutsilyo sa bag niya. Muli ay galit na pinagtataga niya ang sanga. Hindi na ako nakatiis at patakbo kong pinuntahan ang teacher namin na nasa principal's office. Pero pagbalik namin sa room ay kalmadong nakaupo na si Lenita at nililigpit ang mga gamit niya. Binitawan na niya ang sanga at siguro ay winalis niya ng mabilis ang mga dahon dahil wala na ito sa sahig. Nagkatinginan na lang kami ng teacher ko na alam ko na naniniwala sa sinabi ko base sa pagkakatingin niya kay Lenita. Chinek niya ang bag nito at nang hindi makita ang kutsilyo ay pinauwi na niya kami. Habang naglalakad kami ay sinabi ni Lenita na may maitim daw na lalaki na nakatira sa puno kaya sisirain niya yung bahay nun. Nang mga sumunod na araw ay naging ilag ako kay Lenita. Natatakot na kasi ako sa mga ikinikilos niya. Pero hindi ko magawang ipahalata kasi ay baka lalo siyang magalit sa akin. Mula nang mangyari iyon na hinila niya ang sanga papasok, ay kapansin-pansin na mas dumalas ang mga kakatuwang kinikilos ni Lenita. Palagi siyang nakatitig sa puno. Kung minsan ay parang nagugulat, tapos maya-maya ay manlilisik ang mga mata. Tapos minsan tatanungin niya ako kung nakikita ko raw ba yung maitim na lalaki na nakatira sa puno. Yung kapitbahay daw namin. Sa takot ko ay sinabi ko na iyon sa teacher namin pero alam na pala niya iyon dahil inoobserbahan niya si Lenita. Kaya minsan ay kinausap na siya pero nakapagtataka naman na kapag kaharap niya ang teacher namin ay matinong-matino siya. Hanggang isang araw ay nag-dismiss na ng klase at isa-isa nang naglabasan ang mga kaklase ko at naghahanda na rin ako. Si Lenita naman ay nakayuko at walang katinag-tinag. Maya-maya ay bigla na lang siyang nagkikisay at lumupasay sa sahig habang nagsisisigaw. Napatakbo kami lahat at nagkagulo na. Nagwawala siya at nambabato habang nanlilisik ang mapupulang mata. Pinagtulungan siyang pakalmahin ng mga lalaking teacher namin pero malakas siya. Ang sumunod na natatandaan ko noon ay pinatignan siya sa isang albularyo at ayon dito ay may kapitbahay nga daw na masamang espiritu ang school na nakatira sa punong iyon na siyang gumagambala kay Lenita. Nagawa daw nitong pasukin si Lenita
dahil sa magulong isip nito at pusong puno ng galit dahil sa paghihiwalay ng magulang niya. Magandang hapon po. Ako po si Nerissa. Isa po akong elementary teacher dito sa Camarines Norte. Mga nasa 6 na taon na rin po akong nagtuturo dito. At sa paaralan na po ito ay may mga kababalighan na rin akong nararanasan na sadyang binabalewala ko lang. Pero nung nakaraang taon lang ang nagpakilabot sa akin talaga ng husto. Malaki ang paaralan na pinapasukan ko. At may mga malalaking puno, kaya siguro may mga elemento ng naninirahan. Isang hapon nun, kagagaling ko lang sa principal's office dahil nagpasa ako ng requirements ng mga estudyante ko nang may makasalubong akong bata sa may koridor. Payat na batang lalaki na nakauniforme na medyo makutim pa nga. Siguro mga nasa grade 1 lang siya kung titignan. Pero ang kilos niya ay parang naliligaw at hindi alam kung saan silid-aralan siya nang galing. Dahil palinga-linga siya, kaya tinanong ko kung kaninong estudyante ba siya para maihatid ko siya kung saan ang classroom nila. Saglit lang siyang tumahimik at sinabi niya na si Ma'am Reyes daw ang teacher niya. Ang classroom nila ay nasa 2nd floor ng paaralan. Kaya hinawakan ko na siya sa kamay para maihatid na siya sa classroom nila dahil mga kalahating oras na rin ang nakakalipas nang matapos ang recess ng mga estudyante. Nang hinawakan ko na ang kamay niya ay bigla akong nagtaka dahil sobrang lamig nun at parang kasing tigas ng kahoy. Yun bang parang humawak ka talaga ng yelo dahil sa lamig at parang may kakaiba talaga sa bata. Dahil napansin ko rin na maputla siya. Kaya habang naglalakad kami ay tinanong ko kung kumain na ba siya. Dahil baka namumutla lang siya dahil sa gutom. At pagtangulang ng ulo ang sinagot niya sa akin. Talagang tahimik lang siya habang naglalakad kami paakyat sa 2nd floor. Pero maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ko at may nag-message kaya binitawan ko muna ang kamay ng bata para tignan kung sino ang nag-text sa akin. At nang matapos na ako mag-reply ay hinawakan ko na ulit ang kamay ng bata para umakyat na. Nang makarating na kami ay hindi talaga siya kumikibo at parang malungkot ang itsura niya. Nang makarating na kami sa tapat ng classroom ni Ma'am Reyes ay nakita ko siyang nagtuturo sa unahan. Kaya sumenyas na lang ako para makita niya ako. Nang makalapit na sa akin ang co-teacher ko, ay tinanong niya ako kung anong kailangan ko. Saka ko sinabi sa kanya na nakasalubong ko ang estudyante niya na nasa koridor sa baba. At hindi yata natatandaan ang classroom nila kaya hinatid ko na lang. Nang tatawagin ko na ang bata, ay nagtaka ako kung bakit wala siya sa likuran ko. Hindi ko rin naman siya nakitang pumasok sa classroom ni Ma'am Reyes. Pati si Ma'am Reyes ay nagtaka rin sa sinabi ko. Ang mali ko lang pala ay hindi ko na itanong ang pangalan ng bata. Ang sabi ni Ma'am Reyes ay wala naman daw akong kasunod na bata habang tinatawag ko siya. Nahiya pa nga ako kay Ma'am Reyes dahil baka isipin niya na nababaliw na ako. Kaya sinabi ko na lang ang itsura ng batang nakita ko sa koridor. Sinabi ko rin na namumutla ang bata at baka nagugutom lang kaya ganoon siya. Pero kumpleto naman daw ang lahat ng estudyante niya. Dahil pagtapos ng recess ay nagbibilang siya para siguraduhin na wala nang nasa labas ng classroom bago mag-umpisa ang lesson niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na iyon. Pero bigla akong kinilabutan sa nangyari. Kaya pinaupo muna ako ni Ma'am Reyes para painumin ng tubig dahil parang namutla daw ako. Ang sabi niya sa akin, baka napaglaruan daw ako ng mga elemento
na naninirahan sa mga puno sa paligid ng paaralan. O di kaya ay ang batang nagpakita sa akin ay ang batang kinulong ng teacher na matagal nang nangyari. Reyes din daw kasi ang apelyido ng teacher na iyon, pero lalaki siya. Nakulong daw iyon dahil sa ginawa sa bata. Nang matapos maikwento iyon ni Ma'am Reyes, ay nagpaalam na muna ako sa principal namin na mag-half day muna dahil parang sumama ang pakiramdam ko nang mangyari sa akin yun. Hanggang sa pag-uwi ko ay iniisip ko pa rin kung totoong bata ba ang nakasalubong ko o isa na lang kaluluwa. Hello po, ako si Angie. Graduate na po ako sa kursong accounting at nagtatrabaho na sa isang bangko sa Pasig. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang naging karanasan namin ng mga kaklase ko sa university na pinapasukan namin noon. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan yun. Maayos naman ang mga taon na inilagi namin sa paaralan, pero may mga bagay o karanasan na hindi natin maiiwasan. Noong freshman pa lang ako ay may mga naririnig na akong usap-usapan na may babaeng umiiyak daw sa comfort room sa building ng Fine Arts, kapre sa puno ng akasya malapit sa gym, at ang mismong may-ari daw ng university na naglalakad-lakad daw tuwing gabi doon. Noong una ay hindi ako naniniwala dahil siguro hindi ko pa nararanasan. At dahil nga madasalin akong tao ay walang puwang sa akin ang mga ganoong kababalaghan. Pero nagkamali pala ako dahil nang mag third year ako sa university ay saka ko naranasan ang mga sinasabi nila. Isang beses po noon, nang nagkaroon kami ng practice ng sayaw sa gym, pinatawag kami ng professor namin para sabihin kung ano ang isasayaw namin para sa event na gagawin sa susunod na linggo. Pagkatapos noon ay iniwan niya na kami sa gym dahil meron namang choreographer na nagtuturo sa amin. Magkakasama kaming magkakaibigan noon. Pagtapos ng practice namin ay umupo muna kami sa bench sa labas ng gym at nagpicture mga hapon na noon. Mahilig po kasi kaming magkakaibigan sa picture. Halos lahat ata ng mga cellphone namin ay puno ng mga picture namin na magkakaibigan. 5 po kaming magkakaibigan. Nang magpicture na kami, ay nasa magkabilang dulo kami ni Jennifer. Habang nagpipicture kami ay nakaramdam ako ng parang isang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Hindi naman ganoon kahangin ng hapon na iyon. Kakaiba kasi ang naramdaman ko noon. Para akong pumasok sa isang malaking freezer. Ilang pictures pa ang ginawa namin at puro pilit pa ang mga ngiti ko dahil hindi na ako mapakali sa nararamdaman ko. Nang matapos na kaming magpicture ay tinignan na namin isa-isa. Maayos naman ang lahat kahit mga nakawaki kami. Hanggang sa makita namin ang mga huling picture namin. Talagang kinilabutan kami dahil napansin namin na may katabi akong isang anino na sobrang itim at hugis ng isang babae na nakaakbay pa sa akin. Nang i-zoom ng kaibigan ko ang picture para makita naming mabuti, ay biglang namatay ang cellphone niya kahit hindi naman lowbat. Maya-maya pa ay sinubukan ulit buksan ni Joy ang cellphone niya at nagbukas naman iyon. Kaya dumiretso agad si Joy sa gallery para tignan ulit ang picture namin kanina na may katabi akong anino. Pero kahit na anong hanap namin ay wala na sa gallery iyon ni Joy na parang may nagbura. Kaya sobra ang pagtataka namin kung nasaan napunta iyon. Nag-aya na si Joy na umuwi na kami dahil natatakot na rin siya. Parang nainis pa nga siya noon dahil cellphone niya ang ginamit namin sa pagkuha ng picture dahil nga nagkaroon na ng kakaiba sa mga picture namin kanina. Nang makauwi na kami,
ay hindi ko pa rin makalimutan ang anino na nasa tabi ko noon. Hindi naman masasabing edited dahil wala namang ibang nakikialam sa cellphone ni Joy. Kinabukasan noon ay napag-usapan ulit namin ang tungkol doon. Ang sabi ni Jennifer ay huwag na raw ulit kaming kukuha ng picture sa malapit sa puno ng akasya dahil ang sabi ng janitor doon ay may laman daw yun na mga masasamang elemento. Matanda na rin kasi ang punong iyon ng akasya, kaya siguro ganun. Isang beses pa nga nun nang mahuli ako sa pag-uwi dahil may mga ipinasa pa akong mga requirements, mga bandang 7:00 na ng gabi nun. Napadaan ako sa harap ng akasya at nag-iba rin ang pakiramdam ko, yung para bang may mga matang nakatingin sa akin. Sakto naman na nahulog ang notebook na dala ko sa tapat pa mismo ng akasya. Pag-angat ng ulo ko noon ay kitang-kita ko yung bulto ng tao na sobrang itim na nakatingin sa akin. Dahil sa takot ko ay parang natulala na lang ako. Hanggang sa namalayan ko na lang na kinakalabit ako ni Joy dahil kanina pa raw nila ako inaantay sa gate. Sinabi ko yun kay Joy kung ano yung nakita ko at talagang naniniwala sila dahil pati sila mismo ay naranasan nilang makakita ng kakaiba sa mismong picture namin. Hello po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Teacher Diana. Isa po akong high school teacher. Medyo matagal na rin po ako dito sa school na pinapasukan ko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kwento tungkol sa advisory class ko. Meron po akong 45 estudyante sa isang klase at ang subject ko sa kanila ay history. Ito po ay nangyari sa kalagitnaan ng pagtuturo ko. Habang nasa unahan ako at nagsusulat sa board at tinatalakay ko ang mga aralin, ay may nahagip ang mata ko sa pinto ng classroom. May nakita akong isang estudyanteng babae na nakatayo sa may pinto. Kumpleto naman ang suot niyang uniforme. Meron pa nga siyang ID. Pero ang nakaagaw ng pansin sa akin at ang pinagtaka ko ay kung bakit puro bahid ng dugo ang uniforme niya. At ang nakakatakot pa ay nakatingin lang siya sa mga estudyante na tinuturuan ko. Pinipilit ko na lang na makapag-focus sa tinuturo ko kahit sa kabila ng nakikita ko. Ang mga ganoong bagay ay parang naging parte na ng buhay ko dahil nakabukas ang third eye ko. Pero kahit ganoon ay hindi ko pa rin magawang masanay sa mga kaluluwang nakikita ko na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Ang ganoong kakayahan ay namana ko raw sa lola ko na namatay na. Isa siyang manggagamot at nakakakita siya ng mga multo o mga ligaw na kaluluwa. Hindi ko rin alam kung blessings ba o kamalasan ang magkaroon ng ganoong kakayahan. Nagpanggap na lang ako na walang nakita at hindi nagpahalata sa mga estudyante ko kahit na medyo natatakot na rin ako. Pinagpatuloy ko na lang ang pagtuturo sa unahan kahit alam ko na nasa loob pa ng classroom ang estudyanteng multo. Mga nasa 30 minutos pa ang natapos namin sa unang aralin at sinunod ko naman ang iba pang ituturo. Maayos namang nakikinig ang mga estudyante ko nang mapatingin na naman ako sa sulok ng classroom kung saan una kong nakita ang estudyanteng babae na may tugo sa uniforme. At sa pagkakataong iyon ay medyo nakahinga na ako ng maluwag dahil wala na doon ang multo ng bata. Pero mali pala ako ng akala dahil nang mapatingin naman ako sa likod ng estudyante ko sa harapan ay nakita ko na naman ang multo ng estudyante na nakatayo sa pinto. Duguan pa rin ang uniforme niya at nakatitig sa akin at dahan-dahan siyang ngumiti
na parang nakakaloko. Na parang alam niya na nakikita ko talaga siya. Doon na talaga lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil ang bilin ng lola ko sa akin bago siya mamatay ay wag daw akong magpapahalata sa mga kaluluwa na nakikita ko sila dahil lalo lang daw akong lalapitan ng mga kaluluwang ligaw. Pinilit ko pa rin makapag-focus sa tinuturo ko dahil ayokong mapansin ng mga estudyante ko na may kakaibang nangyayari sa akin. Maya-maya pa ay umalingasaw ang amoy ng sampagita na parang pinapasok na sa ilong ko dahil sa sobrang lapit ng amoy. At hindi ko alam kung saan nanggaling iyon. Ang akala ko ay ako lang ang nakakaamoy nun. Pero nagulat ako nang pati pala ang mga estudyante ko ay naaamoy at hindi lang daw isang beses iyon na naamoy nila sa loob ng classroom. Wala namang tanim na sampagita sa loob ng paaralan. Habang napag-uusapan namin ang amoy ng sampagita, ay nakita ko na naman na nakangiti sa akin ang estudyanteng multo. Hanggang sa maya-maya lang, uwian na, ay hindi ko na nakita ang estudyanteng multo. Pero pag uwi ko ng bahay, ay sinamaan na naman ako ng pakiramdam. Ganoon ang nangyayari sa akin kapag nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pero kinabukasan din ay nagiging maayos na ako. Hindi ko naman kagustuhan ang magkaroon ng third eye. Pero wala naman akong magagawa kung iyon ang itinakda sa akin. Kamusta po? Ako si Rose. Taga rito po ako sa Tacloban. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ng tatay ko sa paaralan na pinagtatrabahuan niya bilang security guard. Bago pa lang si tatay noon sa paaralan, nang maranasan daw niya na makakita ng multo. Isang security guard si Tatay Roman dito sa amin sa National High School at panggabi ang duty niya noon mula pag-uwi ng mga estudyante sa hapon hanggang kinabukasan. Mga alas 8 ng gabi, nag-iikot si tatay sa buong paaralan. Yung mga nakauwi na lahat ng estudyante at guro at sinisigurado niyang nakapatay lahat ng ilaw at pati na rin kung may naiwan bang nakasaksak na mga bentilador sa bawat classroom. Isang beses daw kasi ay may nakaiwan ng nakasaksak na bentilador sa isang classroom. Umusok daw at muntik nang magkasunog. Hindi raw kasi naglilibot sa gabi ang dating guard na naka-assign doon kaya hindi nakita ang mga nakasaksak na bentilador. May isang classroom din daw na nahihiwagaan si tatay kasi chinecheck naman daw niya ang mga ilaw at nakapatay naman. Pero pag ikot niya ulit ay nakabukas na naman kaya pinatay niya ulit para makasiguro lang siya. Nang nasa guardhouse na raw si tatay, ay parang may narinig siyang ingay. Kaya lumabas daw siya para alamin kung saan. Nang malapit na siya, ay nagulat daw si tatay dahil bukas na naman ang ilaw sa classroom na iyon. At kahit malayo siya ay tanaw niya na may mga estudyante dito pero malabo ang mga figura nila. Ang akala daw ni tatay ay inaantok lang siya kaya kinusot niya ang mga mata niya at pagdilat niya ulit ay wala na ang mga estudyante at nakapatay na ang ilaw dito. Sobrang kilabot daw ang gumapang sa buong katawan ni tatay noon. Naisip din ni Tatay Roman na baka pinaglaruan daw siya ng mga maligno sa paaralan dahil nag-iisa lang daw siyang naka-duty doon at panggabi pa. Bumalik na raw noon si tatay sa guardhouse hanggang sa mag-umaga na at dumating na ang kapalitan niya. Kinuwento daw ni Tatay Roman iyon sa kapalitan niya pero pinagtawanan lang daw siya. Isang beses pa raw noon habang nakakaidlip na si tatay sa guardhouse ay naramdaman niya na parang may kumakalabit sa kanya. Nagtaas daw ng ulo si tatay
habang pumupungas-pungas pa. Nakita daw niya na palayo na ang isang lalaking nakabarong. Inakala daw ni tatay na baka may kailangan lang daw o magtatanong sa kanya. Tumayo daw si tatay at sinundan niya iyon. Habang naglalakad ay tinatawag niya pa pero hindi daw iyon lumilingon. Kaya sinundan lang daw iyon ni tatay. Pero ang ipinagtaka daw ni tatay ay kung paanong nakapasok ang lalaking nakabarong samantalang nakalak naman ang gate sa likod at harapan ng paaralan. Nang makarating daw sila sa classroom na kinatatakutan ni tatay ay bigla raw nawala ang lalaki. Tumakbo daw talaga pabalik sa guardhouse si tatay dahil sa nakita. Nang mag-day off daw noon si tatay at pagpasok niya kinabukasan ay nagkwento na rin ang kapalitan niya. Naglilipot daw iyon nang may marinig siyang tugtog sa isang classroom doon. Inakala niya na baka may naiwan pang nagpa-practice na estudyante. Pero napuntahan niya na lahat ng classroom doon ay hindi niya pa natuntun ang ingay na parang malakas na speaker. Kaya napakamot na lang daw siya sa ulo. Minsan din nilang nakakwentuhan ang matandang teacher doon. Ang sabi, ang lalaking nakabarong daw na nagpapakita doon ang may-ari ng eskwelahan. Naglilipot daw iyon tuwing gabi dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maiwan ang pinatayo niyang eskwelahan. Ang sabi din nila ay may mga naninirahan daw talaga sa eskwelahang iyon dahil may mga malalaking puno sa likod nito. Dahil kahit saan mang parte ng eskwelahan ay may nararamdaman sila tatay. Sa kantin tuwing gabi din daw ay may mga nagkakalampagan ng mga plato at baso kahit sarado na. Minsan din tumutunog ang piano sa music room kahit wala namang gumagamit. At dahil daw doon ay napagdesisyonan ng mga anak ng may-ari ng eskwelahan na pabendisyonan na ang eskwelahan dahil noong una ay wala iyong bendisyon dahil binuksan agad para makapag-umpisa na ang klase. Kaya simula nang ginawa nila iyon ay wala nang nagpaparamdam na mga ligaw na kaluluwa. Hello po sa lahat. Ako si Mitch. Ang storyang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang private school sa Bacolod kung saan ako nag-aral ng high school. Maraming kwentong katatakutan sa school namin na iyon. Kahit noong nag-aaral pa ako doon, ang papa ko ay may mga kwento ng nagsisilabasan tungkol sa mga multo. Matagal na rin kasi ang eskwelahan na yon. Nire-renovate na lang ang ilang mga classroom doon at pinapaganda. Magagaling din naman magturo ang mga teacher sa eskwelahan namin na iyon. Nag-enroll din ako noon sa music class. Mahilig din kasi akong kumanta, kaya naisipan din namin na mag-enroll ng dalawa kong kaibigan. Naging tambayan namin ang music room na iyon at nasa 4th year high school na ako noon nang maranasan ko ang kababalaghan sa music room na tambayan namin kapag tapos na ang klase. Isang beses noon, madilim-dilim pa nang pumasok ako at wala pa halos tao sa eskwelahan kaya tumambay muna ako sa music room. Hiniram ko sa guard ang susi noon habang inaantay ang best friend kong si Angie. Hindi ko na rin binuksan ang lahat ng ilaw dahil ako pa lang din naman ang mag-isa doon sa kwarto. Nakapwesto ako sa upuan malapit sa pinto para kapag dumaan si Angie ay makikita ako. Habang inaaral ko ang bigay na gitara ng papa ko, maya-maya pa ay mula sa loob ng music room ay narinig kong tumunog ang piano na nasa bandang sulok ng kwarto. Madilim sa parting iyon kaya hindi ko maaninag kung sino ang nagpatunog. Inisip ko na lang na baka dumating na yung music teacher namin at siya ang nagpatugtog ng piano. Maya-maya lang din ay nawala na kaya
nagpatuloy na ako sa pagtugtog ng gitara. Nang nasa kalagitnaan na ulit ako ng pagtugtog, ay nagbukas ulit ang piano. Kaya nagdesisyon na ako na lapitan iyon. Dahil kung ang music teacher namin ang nagpapatugtog noon, ay lalapitan ko siya para magtanong sa sunod naming lesson. Nang makalapit na ako sa pwesto ng piano, nagulat ako at medyo kinilabutan dahil wala namang kahit sinong tao ang nandoon o bakas na nanggaling sa piano. Sumigaw pa ako ng malakas para magtanong kung may tao ba doon sa loob, pero nag-e-echo lang ang boses ko at wala namang lumalabas na tao. Kaya mabilis akong lumabas ng music room dahil nakaramdam na ako ng takot. Hindi ko na iyon kinuwento sa mga kaibigan ko at hindi na lang ako nagpapauna sa music room nang walang kasama. Ang akala ko dahil may kasama na ako ay hindi ko na mararanasan na maparamdaman ng multo. Pero nagkamali ako. Mga bandang December noon, halos kada uwian namin ay nagpa-practice kami sa music room dahil lalaban kami sa ibang eskwelahan bago dumating ang Pasko. Medyo malaki kasi ang premyo at kapag nanalo kami ay karangalan din ng eskwelahan ang dala namin. Araw ng Sabado noon at walang pasok ang mga estudyante kundi kami lang na magpa-practice sa music room. Naging maayos naman ang buong maghapon na pag-practice namin sa music room. Wala namang kababalaghan na nangyari nung araw na iyon hanggang sa mag-alas 5 na ng hapon at natapos na kami sa pag-practice namin. Sabay kaming lumabas ni Angie at pinatay na namin ang mga ilaw dahil sa amin ibinilin iyon ng professor namin. Habang palabas kami ng eskwelahan ay nakapako sa bulsa ko na wala ang cellphone ko kaya sinabi ko kay Angie na balikan namin. Kaya sakto lang naman na kanina pa naiihi si Angie kaya ako na lang ang napilitang bumalik sa music room. Kahit takot ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Nang makarating ako sa music room ay nagulat ako. Bakit nakaawang ang pinto samantalang inilak namin iyon? Pagbukas ko ay laking gulat ko na nandoon yung professor namin at tumutugtog ng piano. Kaya nang akmang lalapitan ko na siya at tatanungin ay hindi niya ako nilingon. Sa pagkakataong iyon ay gumapang talaga ang kilabot sa katawan ko at napatakbo ako ng mabilis sa labas at nakasalubong ko doon ang professor. Kaya tinanong niya ako kung bakit ako namumutla. Sinabi ko naman sa kanya na nakita ko siya sa music room. Paano daw mangyayari iyon? Kanina pa siya sa guardhouse at kami na nga lang ang inaantay niya para makuha ang susi. Halos mahimatay na ako noon sa sinabi ng professor namin dahil kung hindi siya yung nasa music room, malamang nga isang doppelganger ang naabutan ko doon. At simula noon, hindi na talaga ako nagtatangkang pumunta mag-isa sa music room.